bawal pong maligo dito sa kinatatayuan natin dahil napakainit ng tubig at nagbubuga ng makapal na usok. At dahil medyo nag-uulan-ulan nga nung mga nakarang araw, yung mga inaapakan natin ay malalambot. So kailangan natin mag-ingat. Pag-usapang Bicolandia, madalas mayon ang isa sa nangungunang pinupuntahan ng karamihan. Pero alam nyo ba, sa isang liblib na bayan sa Albay, ating natuklasan ng mga lugar na talagang nag-uumapaw sa init. So umuusok-usok talaga yung lake na makikita natin dito. Isa sa mga katunayan, kahit ganito yung sikat ng araw, kapansin-pansin yung mga usok at yung init na mas nadarama natin. Dahil nga sa init na naidudulot ng mga tubig dito dahil talagang kumukulo, susubukan natin magluto ng itlog. Yun, ito. Tara, samahan nyo kong motorin at ating tutuklasin ang mga kumukulong lugar dito sa Manito, Albay. Good morning mga kapo! Welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayong episode ay narito na naman ulit tayo dito sa rehiyon ng Bicolandia. Dito tayo magsisimula sa mismong Kamalig Bypass Road at mag-iikot-ikot tayo dito sa Bicol Region para tuklasin yung mga naggagandahang tanawin sa kanilang probinsya. At itong mayon na ito ay kasalukuyan pa rin nag-aalburutok. At kung mapapansin nyo naman sa ating likuran, nagpakita sa atin si mayon na naman sa muling pagkakataon. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara! Simulan na natin itong ating paglilibot dito sa probinsya ng Albay. Let's go! So dito tayo pinapakanan ni Waze. Kakanan tayo dito sa katapat ng mismong Kagsawa Ruins. Anong tayo dito? Wow, first time kong dadaanan tong parte ng Kagsawa. So na-excite ako at sana kayanan ng ating motor kung saan man to papunta. Mula dito kung saan tayo nagmomotor ay 46 kilometers pa yung momotorin natin. Sinusundan lang natin yung Waze at sana hindi niya tayo iligaw. Ganda ng kalsada oh. Wow, tignan nyo to oh. Wow, tig-dalawang lane yung dinadaanan natin ngayon. Actually wala akong idea kung nasan tayo ngayon, pero ang ganda ng kalsada mga kaapo. Yun oh. Wow, bangis. Dinadaanan natin itong mga zigzag road papunta sa may Bacon District ng Sorsogon City. Parang halos walang dumadaan dito sa dinadaanan nating kalsada. At ang nakalagay dito ay bahagi pa rin ito ng Fun Philippine Maharlika Highway. Ibig sabihin ito yung pinaka-main na highway dito sa lugar na ito. Tingnan nyo, tig-dalawang lane oh. Wala halos dumadaan. Solong-solo natin to. Grabe yung mga tanawin dito. Napakaganda. Tapos dinadaanan pala nitong kalsadang ito ay kaharap ng mismong mayon. Tignan nyo tong parte ng kalsadang dinadaanan natin. Tignan nyo ang tataas ng mga puno ng nyug. Tapos dun sa may unahan, ayan oh, tignan nyo. Ang ganda ng pagkakaayos ng mga puno ng nyug. Ang ganda tignan dito. Ito, ganda oh. Wow. Tignan nyo tong bypass road na dinadaanan natin. May mga bagong tanim na mga palay oh. Tapos natatanaw ko pa din yung mayon dun sa ating likuran. Ang ganda ng dinadaanan nating bypass road papunta dun sa may Manito, Albay. Dito kakanan na tayo dito. Sana tama itong dinadaanan natin. Ganda!
Kanan daw tayo dito. Kita mo, kita pa natin yung mayon, no? Oo. Tara, tara. Tingnan natin to. Let's go. Saan na kaya to papunta? At makakadaan pa kaya yung mga motor natin? Wow, hindi ko ine-expect to. Tingnan nyo, nagpakita ulit sa atin si Mayo, no? Nagpakita na naman ulit siya sa atin sa pangalawang pagkakataon. Tingnan nyo, napakaganda talaga niya. Nasa parte tayo ngayon ng Daraga. Ito yung makikita natin. Papunta tayo sa May Manito. Napakalupit naman ito. Napakaganda ni Daragang Magayon, mga kaapo. Ganda. Titigan na lang natin siya. Tingnan nyo to. Kailangan natin magdahan-dahan. May mga putik at mga buhangin dito sa parte ng kurbada. So wala na tayong nakikita sa mapa. So sinusundan lang natin itong sementadong kalsada kung saan tayo dadalhin. Eto, nako. Ayan, may tubig dito. Tandaan tayo. Malamang may lumot yan sigurado. Alright. Let's go. At narating na natin yung unang barangay dito sa bayan ng Manito, Albay. Ganda ng Sigsag Road, oh. So malapit na tayo sa ating destination. Mag-i-enjoy talaga yung mga rider dito. Napakasarap mag-ride dito. 11 kilometers na lang ay mararating na natin yung bayan ng Manito dito sa Albay. Ito yung tsura ng kalsadahan nila, no? Sementado na rin, kaya kung bibisitahin nyo to, talagang hindi kayo mahihirapan. Ay, grabe yung pagkaka-sharp turn naman ito. Let's go! Meron ditong waiting shed sa may gilid ng kalsada. Tignan natin kung anong itsura nito. Wow. Napakaganda naman ito. So ito yung kalsada na dinadaanan natin. Napahinto tayo dahil nakakita tayo ng mga waiting shed. Tapos dito mga kapo, tingnan nyo yung coastal area. Ayun si Mayo, no? Wow, ano to? Daming mga daanan. Saan to tayo dadaan ito? Mga irrigation system. So ito yung daluyan ng irrigation water nila dito para sa mga sakahan nila dito. Tingnan nyo, ito yung tubig, oh. Wow. Tapos ito yung kanilang mga sakahan. Ang galing, ah. Tapos ito, dumidiretso na to sa may dagat. Itong Buyo Bridge 2 ay parte ng 70 milyong pisong proyekto ng DPWH na layuning protektahan ng mga kabayan at infrastruktura ng lugar sa matinding pagbaha. Parte ito ng kalsadang mag-uugnay sa Albay at probinsya ng Sorsogon na dadaan sa Legazpi City, Punta de Jesus Road, Sorsogon Junction, Bacon hanggang Manito. Layunin ng proyekto na mabawasan ng oras ng biyahe ng mga motorista na dadaan sa mga naggagandahan at bulubunduking tanawin ng Manito, Albay. Nakakita na rin tayo ng karatula. Ayan. Tunag-Aso Boiling Lake. So, diretso tayo. Dito tayo mga kapo.
Ang kinaganda dito, dahil hindi natin alam tong lugar na to at first time ko din ditong i-explore to, may mga karato lang nakalagay dito na mag-guide sa atin. Tingnan natin. Ganda ng kalsada, oh. Wow. Hulugan Bridge. Ay, ang ganda, oh. Tingnan nyo yung kurbada. Wow, naani na nila yung mga mais na kanilang tinanim. Sundan lang daw natin itong kalsada. May mga karatula naman, kaya yun na lang yung nagsisilbing guide natin. Hindi na po nakikita sa Waze yung ating pupuntahan, kaya nagbabase na lang po tayo sa karatulang nadadaanan natin. Ito yung itsura ng kalsadahan nila dito. Diba, napakaganda. Ito yung mga klase ng kalsadahan na talagang gustong gusto ko. Tahimik, payapa, simple, napakaganda. Sementado, ito aspaltado. Tapos yung sariwang hangin. Nakakapagmotor tayo ng payapa dito. At nakakapagmotor tayo ng maayos. Dahil wala halos mga motoristang nagdadaan dito, kundi parang halos tayo nga lang, oh. Pagkatapos ng halos sa 2.5 oras mula dun sa Maya Kamalig Albay, ay nakarating na tayo dito sa Barangay Hulugan, dito sa bayan ng Manito, sa lalawigan ng Albay. So dito natin matatagpuan ang ating pakay ngayong episode na Nag-Aso Lake. So mula dito ay motor pa tayo ng kulang-kulang mga 5 minutes hanggang marating na natin yung umuusok-usok na lake dito sa probinsya ng Bicolandia. So tara, silipin na natin to dahil na-excite din ako kung ano ang itsura nito sa personal. Let's go mga kapo. Kahit papano naman ay may kalsada tayong dadaanan. Yun nga lang, medyo ayan, ito yung dadatnan nyo. Kailangan natin magdahan-dahan dahil kitang-kita natin yung mga lumot sa kalsada, palatandaan na bibihira lang madaanan ito ng mga motorista. May mga buhangin pa at mga maliliit na bato. Tara, pasukin na natin to mga kapo. Ka-excite to. Oh. Tulad nga ng nabanggit ko ay first time ko nga itong pupuntahan. Nakita ko lang ito sa social media. Nakita ko ay namangha na meron palang ganito sa Bicolandia. Ito yung counterpart kung napanood nyo yung episode natin dun sa may Negros Oriental, yung Mag-Aso Sulfur Vent din ang tawag nila. So ito na yung magiging problema, kaliwa, kanan. So kanan, dito tayo. Dahil nandito yung semento, so dito tayo, nagkaliwa tayo. Wala na talaga po tayong nagiging guide. Ayan, meron dito. Ito. Tingnan nyo mga kapo. Meron ditong palatandaan na may mga parking area dito. May mga kwadradong, ayan, katulad nito. Nakikita nyo na yan. May mga palatandaan dito na itong mismong dinadaanan natin ay minsan na naging parking area. Pero kung mapapansin nyo naman, yung ating dinadaanan ngayon ay halos madaming mga patay na dahon na bumabagsak at nakakalat lang sa mismong kalsadang dinadaanan natin. Medyo madulas yung kalsada natin dahil may mga lumot. Ito, saan kaya tayo dito? Parking face, o dito. So ito na tayo. So narating na natin itong ating first destination. Ito yung tinatawag nilang Nag-Aso Lake. So mula dito ay meron namang daanan pababa. Tignan natin kung anong itsura nito. Pero dito sa ating kinatatayuan, kitang-kita ko na umuusok talaga yung mismong lake na to. At medyo naaamoy ko na yung amoy ng ammonia or yung sulfur na inilalabas nitong lawang ito. Wala naman po ditong entrance fee, kaya bababa na lang tayo hanggang makita natin. Ito naman po yung dadaanan ninyo, sementado naman at maayos. So wala nga lang tour guide. Mag-iingat na lang tayo dahil hindi natin alam yung mismong lugar na to. So tara, bisitahin na natin to.
Eto, nandito na agad tayo sa pinaka-viewing. Medyo naaamoy ko na yung kakaibang amoy na naranasan din natin nung nandun tayo sa may Negros Oriental, yung nabisita din natin, yung tinatawag din nilang Nag-Aso Sulphur Mountain. So dito naman sa may Manito, meron naman sila ditong Nag-Aso Lake. Isa sa maraming mga nakatagong paraiso sa bayan ng Manito, Albay, itong halos 3 ektaryang lawa na kumukulo na tinatawag ng mga lokal na Nag-Aso Boiling Lake, hangaw sa local dialect nila na umuusok o sumisingaw sa init ng temperatura ng lawang ito na umaabot daw na hanggang 100 sentigrado na maaari makapagluto ng itlog sa ilang minuto lang. Ayon sa mga lokal, nagmumula daw ang init o vents ng lawang ito sa isang sinaunang kaldera o crater ng bulkan sa kalapit ng bayan ng Bacon, Sorsogon. Maiba din nakapagsabi na itong sulfur oxide na inilalabas ng lawa ay galing di umano sa isang natural vent sa bulubundukin ng Pukdol sa kalagitnaan ng Albay at Sorsogon. Gayon pa man, sa init ng lawang ito, walang kahit anong isda ang kayang mabuhay. Itong boiling lake na to ang isa sa mga masasabi kong hidden gems ng bayan ng Manito. At dahil may nakapagsabi sa atin dun sa may unahan, makikita natin yung talagang mas malapitan yung mga kumukulong tubig. So tignan natin dahil pagtapos natin tignan yung Nag-Aso Lake, may mas maganda pa daw na spot dito sa kanilang bayan. So ano pang hinintay natin? So bisitahin din natin yun at hindi tayo mag-aaksaya ng panahon. Let's go. Tutulak lang tayo doon sa may unahan at doon daw ay mas malapitan daw nating makikita yung mga kumukulong tubig. Tingnan natin kung ano yung pinagkaiba nung lawang yon sa tinutukoy ng mga lokal. So hahanapin natin yon dahil hindi natin alam kung meron pa bang karato lang gagabay para matunto natin yung sinasabi ng mga lokal dito. Kung sakaling wala man tayong makitang mga gabay na mga karatula, magtatanong-tanong na lang tayo mga kapo. Pumasok tayo sa isang maliit na iskinita at tutumbukin natin yung barangay Inang Maharang kung saan matatagpuan daw natin yung sinasabi ng mga lokal. Kulang-kulang mga 5 kilometers pa yung mumotorin natin, pero kailangan natin mag-ingat. Yan mga kaapo. Medyo liblib pala itong sunod na pupuntahan natin. Ito tayo. Wala tayong mapagtanungan. So dito, stick na lang tayo. So, ayun. Wow. Dito, tingnan natin. Tanong tayo dito. Tanong tayo dito kung saan nga ba matatagpuan yung Inang Maharang. Saan nga ba yun? Tay, pwede magtanong? Saan po yung Inang Maharang? Diretso pa po. Diretso, salamat. Thank you. Medyo liblib na talaga itong pinupuntahan natin mga kapo. Tanong na lang tayo ng tanong dahil wala nang silbi ngayon si Waze. So more on front cam tayo para makita nyo kung ano yung posibleng daanan nyo din kung sakaling bibisitahin nyo itong Inang Maharang. Medyo talagang liblib at nakakakita na naman ako ng mga nagsasakang daan. So hindi ko alam kung dediretso ako, kung kakaliwa o kakanan. So yan, meron dito. May nakalagay dito. Ano kaya to? Inang Maharang Elementary School. So narito na tayo. Alright. So ito na lang yung pagpipilian natin kung dediretso tayo or kakanan.
Dots facility. Saan ba tayo? So, magtatanong-tanong tayo dito. Hindi na natin alam. Dumiretso lang tayo pero hindi natin alam kung saan ba talaga tayo pupunta. Gandang hapon. Pwede magtanong, saan po yung inang maharang, yung boiling water po? Diretso lang. Sige, thank you. So, okay, diretso ulit tayo dahil na-confirm ulit natin. So, tingnan natin kung makikita ba natin to. So, kailangan natin talaga magtanong dito dahil maraming mga nagsasangang daan. May pakaliwa, may pakanan, at may padiretso. So, para hindi tayo maligaw, kailangan talaga natin magdoble ingat. At hindi ko rin kabisado itong dinadaanan natin. So, dire-diretso lang talaga yung pinagdadaanan natin. Tara, ito na yun mga kapo. May umuusok sa baba Ano yun? Pagmasdan nyo na lang kung ano yung mga kalsada or anong itsura para magkaroon kayo ng idea kapag kayo naman din yung bibisita dito. Hindi ko makapagpalipad ng drone dahil anumang oras pwedeng bumagsak yung ulan. Ayun na yung mga ulap. Tapos ang kapal pa ng mga puno dito na magpapahirap sa atin dahil wala tayong spotter. Baka may mga malalaking ibon pwedeng umatake sa ating drone. Ito, nakakatakot tong lugar na to. Mag-apot lang tabi. Saan pong kanong mag-aso-aso? Boiling water? Inang marang. Digdig pa. Madiretso pa. Sige, salamat. Wow, ang ganda. Tingnan niyo yung puno. Tapos yung kurbada. Ang ganda niya tignan. Tingnan niyo yung puno. Bumabagay sa kurbada. Ang daming mga lumot. Nakakatakot to, boy. So yun. Narating na natin. Inang maharang kuya dito? Saan po yung parking niyan, kuya? Dito lang. Pwede ipasok? Sige. Salamat. Tingnan natin to. Ito yung pagdadaanan natin. May maliit dito na pwedeng makadaan yung motorsiklo natin. Sa ngayon ay ginagawa pa pero ayan, sementado na. Wow. Tingnan natin to. Wow, galing! Nagawa natin! Nakarating tayo mga kapo! Wow! Pakalupit! Kung ang pinuntahan natin kanina ay tinatawag nilang Nag-Aso Lake, dito naman sa may sitio na Gutgot ay binabansagan nila itong mud pool. Marami dito ang mga butas dito sa lupa na nagbubuga ng mga usok at mga kumukulong tubig. Bawal pong maligo dito sa kinatatayuan natin dahil napakainit ng tubig at nagbubuga ng makapal na usok. At katulad nung amoy na meron doon sa may rock formation doon sa may Valencia, amoy sulfur na rin dito mga kapo. Ayan, medyo kumakapal na. At dahil medyo nag-uulan-ulan nga nung mga nakarang araw daw, yung mga inaapakan natin ay malalambot. So kailangan natin mag-ingat.
grabe oh, kumukulo talaga. Tagos daw hanggang buto ang init niyan. Yung anak kong panganay na nalubog nun yung paa. Tapos ano po nangyari? Nalapnos? Lalaki. Tapos sa sobrang ano ng init siguro, maragan yan nito ngayon. Dahil pwede daw magluto ng itlog, binigyan tayo ng mga lokal dito. Dahil nga sa init ng naidudulot ng mga tubig dito dahil talagang kumukulo at kitang-kita nyo naman yung usok. Susubukan natin magluto ng itlog. Dito. Dito? Oo. Ayan. Dandahan lang kasi baka tumama sa bato. Oh yeah. Mga 15 minutes ata. Kahit sumubra pa. Yan. Yan. Ito na yon. Sige. So ilang minutes siya kuya? 15 minutes. Grabe oh, kita nyo umuusok. So iniwan lang natin dito yung itlog. Tapos ng 15 minuto pwede na daw ihango. Tapos tikman natin kung anong lasa ng nilutong itlog dito sa mga kumukulong tubig dito sa may Manito Albay. Bukod sa itlog na ano pa yung mga pwedeng mailuto dito sa mga kumukulong tubig niyan? Dahil mainit nga to. Manok! So dito nilalang dito tinatanggalan din ng balahibo yung mga manok, baboy din. So matagal na pala ito na parang naging tradisyon na lang sa lugar. Yun. May mga balahibo nga ng mga manok dito. Pagka binanlian dito ng tubig, wala namang lasa. Wala namang tignan nyo yung tubig. Dito sana natin balak lutuin yung itlog, pero dahil sa lakas ng pressure at sobrang init ito, baka mabasag lang yung itlog, kaya hinihintay na lang natin yung 15 minuto na maluto yung itlog na niluto natin dito sa may mud pool. First time ko din kakainin yung itlog na niluto dito sa mga kumukulong tubig na may konting sulfur. At dahil sabi nga ni tatay, pwede na daw hanguin yung niluto nating itlog doon sa may kumukulong tubig, tara, ihango na natin at tikman na natin. Ano tayo, ready? Okay. Tara, let's go! So yan okay na to? Oo, ang bigat. So tingnan natin Ayan Itong luto na yan. Ayan mainit talaga. Woo! Nawakan. Tingnan mo, ito mainit nga. Bibigyan natin. So binabalatan na natin. Yun. So nakaluto nga yung tubig dito, tsaka first time kong titingnan ano bang lasa. Kung pares lang ba ng lasa ng pagluluto dun sa may kalan. So naluto nga, tsaka mainit. Yun dito nyo. Wala rin pinagkaiba Wala kang maanong lasa. Kasi usually yung mindset or yung iisipin nyo dahil niluto nga natin sa may kumukulong tubig na may sulfur, maglalasang sulfur na rin to, pero hindi. Kung ano yung luto ng itlog sa bahay kapag pinakuluan nyo, ganito rin pala. Ayun, maraming salamat kala nanay na nag-assist sa atin dito at pina-experience sa atin. Puntahan nyo rin to, at kung magagawi kayo dito sa probinsya ng Albay, bisitahin nyo rin tong tinatawag nilang mud pool. The best. Nakakatuwa dahil hindi na natin kailangan pumunta ng Bisaya dahil dito lang sa Bicolandia meron silang sariling bersyon. Dalawa ang matatagpuan nyo dito sa bayan ng Manito Albay. Kahit bawal maligo dito sa kinatatayuan natin, ay talagang nai-enjoy ko dahil hindi sa lahat ng pagkakataon mabibisita natin yung napakagandang likha ng kalikasan dito sa kanilang sitio. Nag-uumpisa pa lang tayo sa ating pag-explore dito sa Bicolandia. Nasa Manito pa lang tayo, ganito na agad ang mga bumungad sa atin. Sadyang nakakamanghang malaman na napakarami pang lugar sa Pilipinas ang may tinatagong ganda na marahil hindi nyo pa nakikita.